Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw naging issue yung nangyari kina Francis Marcos at kay Arnold Clavio, kasama rin si Ali Soto. Dahil si Arnold at saka si Ali Soto ay magkasama sa isang radio program. Parang ngayon ko lang din napanood si Francis Leo Marcos na talagang pikon na pikon. Talagang hindi niya matanggap ng maayos yung paratang ni Arnold Clavio sa kanya. Sabi nga ni Francis Marcos, kagigising niya lang at yun ang bumulaga sa kanya. Ngayon ko lang din siya napanood na talagang galit na galit. Kasi marami namang bumabati ko sa kanya, maraming gumagawa ng iba't ibang kwento tungkol kay Francis Marcos. Pero kumbaga parang maiiksi lang yung mga comments niya pag sinasagot niya, hindi niya masyado pinapatulan. But this time, itong kay Arnold Clavio, talagang kitang-kita sa pananalita niya na talagang galit na galit siya. Kumbaga nasaktan talaga siya sa paratang ng newscaster na si Arnold Clavio. Dahil din siguro, sinabi ito ni Arnold Clavio live sa isang radio program. So panoorin natin kung ano yung interview ni Arnold sa isang taga-NBI and kung bakit galit na galit sa kanya si Francis Leo Marcos. So just keep on watching. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel. And then tap nyo na rin yung bell para pag meron akong mga bagong upload, manonotify kayo. Ba yan? Iniimbestigahan nyo na? Sir, may mga ano lang, may mga iniimbestigahan kami. Kasi sir, ganun, na mga- ganun yung style niya eh. O, mabigat, Challenge, May mga- mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. mabigat Mga ang parusa, activities no? Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para Ayan, oo, matakot naman itong mga to. babala na rin, ano? Yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Yung social media, buong mundo to eh. So, paano po kunyari, galing abroad yung author? Di ba may mga Pilipino po abroad eh. O, galing Opo. abroad, Pinos, siyempre matatanggap mo yung conference mo siya. Facebook, o paano yun? Sako pa ba siya nung batas o hindi naman? Yes, sir. May jurisdiction Meron pa kasi rin. tayo dun, sir. Regardless kung nasaan Kung yung nasaan. location ng tao. For as long as either yung complainant or yung subject nandito sa Pilipinas, sir. Alam nyo, kailangan talaga kayo dahil ang daming oras po ng mga taong matataba ang utak. Para, di ba? Ang daming oras Pero nila alam eh. mo, Oo. ang Pangulo na mismo ang nagsabi Yes. na kung sa mga tao na mga hindi masaya kung yung sa nakukulangan sa response ng pamahalaan dito sa COVID-19, you are free to criticize. Pangulo na po ang mismo nagsabi nun, sir? Yes, ma'am. Tama yun, ma'am. Kasi yun nga, yung, di ba, ma'am, dalawa pwede eh. Pagka mag-criticize ka, baka may katotohanan eh. Baka maging whistleblower ka pa. Kaya nga. Or makakontribute ka sa improvement, ma'am. Kaya nga, ma'am, sumusunod lang kami dun sa elements ng Article 154 saka yung Bayanihan Act. Kailangan... Tama, ma'am, si Sir Igan eh. Ang daming malilikot ang utak ngayon, ma'am. Kasi yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Si Marcos ba yan? Iniimbestigahan nyo na? Sir, may mga ano lang, may mga iniimbestigahan kami. Kasi sir, ganun, na mga- ganun yung style niya eh. O, mabigat, Challenge, May mga- mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. mabigat ang mga parusa, activities no? lang. Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para Ayan, oo, matakot naman itong mga to. babala na rin, ano? Ma'am, sa Article 154 kasi na Revised Penal Code, ang penalty niya lang, ma'am, is 1 month to 6 months or 200 to 1,000 na fine. Pero ang considering na ginamit mo yung social media, ma'am, in relation yan dun sa Cybercrime Prevention Act. At yan, 1 degree higher. Ang penalty nun, ma'am, is 6 years, 1 day to 12 years. Pagka Article 154 in relation to 10175. Eh, Yung sa wala- Bayanihan Act, ma'am, medyo Wait, mas mababa na. ano, 10,000 sa pesos RPC, lang. sa Revised Penal Code, walang parang aggravating circumstance kapag kunwari, kamukha ngayon, di ba, national health emergency. Tapos, Crisis. saka ka pa
Walang parang aggravating circumstance na ganun. Ma'am, sa appreciation na ng court yon, pero yung ini-impose lang sa Article 154, yung 1 month to 6 months, 200 to 1,000. Pero yung public kasi, ma'am, hindi nila nare-realize kung gaano kataas yung penalty pagka in relation to the Cybercrime Prevention Act kasi ginamit mo yung social media under Section 6 kasi ng article ng Cybercrime, ma'am. Pwedeng 1 degree higher yung penalty mo. Ang lumalabas na 6 years, 1 day to 12 years. Sa Bayanihan Act, mabigat. Medyo mas mababa, ma'am. 10,000. Pero 10,000 to 1 million ang multa. Opo. Oh. 2 months of imprisonment. Or both. So, ibig sabihin, Yes, ma'am. Maaring minultahan ka na, kinulong ka pa. ibig sabihin, Tama hindi po. lang PUIP, PUM ang binabantay natin, pati itong mga KSP. Nagpapapansin lang yung iba dyan eh. Ay, Victor, eto, bago kami magtapos eh, baka fan mo ito, nagtatanong lang kung taga Sorsogon City ka ba? Sir, taga dito lang ako, sir. Dito ka lang. Pero may mga kaibigan ako dun, sir. Mukhang may kapangalan ka. Okay, thank you ha. Maraming salamat Ingat. po. Salamat, sir. Salamat, you. ma'am. Salamat Ingat po. kayo. Victor Lorenzo, hepe ng NBI Cybercrime Division. Fake news nga. Laki ng ulo nun. Pantay ba mata nun? May pa-imbestiga pang nalalaman eh. Hoy! Ano nalalaman ng tao na puro fake news ang nalalaman mo? Ha? About sa hospital, dinilit niya. Kanina, ayun lang ngayon mga bago ko bumaba ng building, tinawagan ako ni Rex kaya nung Target on Air. Boss, may bira sa'yo dito. Pinorward sa akin yung video. Kung hindi ba naman iinit ang dugo ko may nalalaman pang NBI. Ako daw puro mayaman challenge daw. At yun naman pala daw kasyo ganyan-ganon. Pinangalanan pa ako, Marcos. Ayan, Arnold, laki mata, Clavio, fake news ka. Alam mo, kung wala kang gagawin para sa mamamayan natin, manahimik ka. Alam mo yon? Manahimik ka. Wala ka nang ginawa kundi magbalita ng fake news. Wala nang makikinig sa'yo. Wala na. Alam mo ba, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, puyat na puyat ako. Bakit? Araw-araw, daan-daan toneladang bigas. Araw-araw, magmula nung 1 hanggang ngayon, 735 tons, tonelada na ang dinidispose ko. Pera patong ngayon. Kayo, ang tanong ko, may nagawa ba kayo para sa maliliit nating mamamayan? Ultimo kulungan, lahat ng kulungan, pinagbibigyan ko na ng bigas. Ultimo yung ating mga volunteers, lahat ng mga bayan, Quezon, lalawigan ng Pampanga, Bulacan, buong Cagayan, pati DSWD. Yung sinasabi mong mga society na china-challenge ko, hanggang ngayon tulog pa, katulad mo. Galit na tao sa inyo kasi puro fake news ang nalalaman nyo. Katulad ng mga volunteers na to, naaalala nyo ba sila? Naalala ba kayo nila Arn? Naalala ba kayo? Wala. Saan ka ngayon? Kawawa ka naman. Wala naman manunood sa'yo. Kakahiya ka, di ba? Bagong gising ako, hindi pa ako nagkakape, hindi pa ako kumakain. Bumaba ako rito para masigurado ko na yung mga taga-anti-narcotic, yung mga volunteers natin at yung ibang humihingi ng tulong ay mabigyan. Ngayong Biyernes, Arn, ngayong Friday, may darating ako rito. 15,000 pieces na kalabasa. Pumunta ka na rito, tatabunan kita ng kalabasa. Tapos yung Antipolo, hindi Antipolo, Taytay, Rizal at Sampaloc. Abangan mo yon. 10 truck na buhay na manok ipamimigay ko sa mga kababayan natin dyan. Abangan mo yan. Gusto mo pumunta ka rin doon, makipila ka na, magkapakpak ka na rin. Alam nyo, pagka may gumagawa ng mabuti, ginagawa nyo ng paraan para masira. Kaso hindi ako masisira Bakit? Proven ang aking ginagawa. Nako mo? Kayo, proven na yung mga bunganga nyo malalaki. Hanggang bunganga lang kayo. Ang tanong ko, kayo dyan, may ginawa na ba kayo para sa mga mamamayan? Anong ginawa nyo ngayong COVID? Wala, dumaldal. Ay di nakakahiya kayo, awawa naman kayo. Birahan tayo kung gusto mo hanggang sa matapos tong COVID Kung gusto mo hanggang magunaw ang Pilipinas, magbirahan tayo Di kita atrasan. Bakit? Ako ay totoo. Totoo ang aking ginagawa at aking sinasabi, alam ng mamaya. Ikaw, puro fake news ang nalalaman mo.
Ito naka-anim na balik na dito kaka-deliver ng bigas. Ito? Nakailang balik ka na rito? Anim na sir. Oh, ang nagda-deliver sa atin, Cagayan, Bulacan, Nueva Ecija. 6 na balik. Eto na lang, tanongin natin, ito isang pahinante. Mga ilang sako na yung ibinaba mo sa akin? Hindi ko na mabilang sir. May mga 2,000 sako na yun na ibaba mo sa akin? Hindi lang? Hindi lang. Nakita mo. Isang delivery pa lang yan. Hindi na rin niya mabilang kung gano'ng karami. Tapos sasabihin mo na ako'y humihingi ng donasyon at itinatago ko yung donasyon ng mga bigas. Ikaw ay luko-luko. Bakit? Bakit ako hihingi ng donasyon? Sandamakmak ang pera ko. Marami akong pinagkukunan. Ikaw, kung hindi ka dumaldal dyan sa studio mo, wala kang makakain. Hinahamon kita. Arn, sunugan tayo ng pera. Hinahamon kita, pati yung kasamang broadcaster. Sige, sunugan tayo ng pera. Pag sinabi ko sunugan, uubusin natin, ipamimigay natin sa taong bayan. Habang buhay kayong magmumukhang tanga, habang buhay kayong magmumukhang inutil sa harapan ng maraming tao. Habang buhay ko kayong kukutsain. Bakit? Ngayong may epidemya, imbis na tumulong kayo, puro ngaw-ngaw pa yung ginawa nyo Sisiraan nyo pa yung taong tumutulong Paano kung masiraan ako ng loob? Paano na itong mga mamamayan na umaasa sa atin na hindi nga kayang gabayan ng ating gobyerno dahil kulang ang ating ayuda mula sa national government? Ano, may masasabi ka pa? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo akong sisimulan. Pag sinimulan nyo ako, pag naging umpisang tumabi ang bunga ako, hindi nyo kayang awatin yan. Nandiyan na po, sasakyan. Ayan. Oo, yan po. Yan na po yung sasakyan. Ito na yung sasakyan. Talaga ng bigas na galing kay Sir Francis. Thank you, sir. Kaway kay Arn, napapet. Sigaw tayo, sabay-sabay. Fake news! Kitang-kita talaga na galit si FLM kay Arnold Clavio. Sabi nga nila, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Based sa sinabi kanina ni Ali Soto, na sabi nga ni Presidente Duterte, kung meron kayong reklamo sa ayudang binibigay, you are free to criticize. So I think this should also apply kay FLM. 'Di ba? Kung talagang wala siyang binibigyan at puro salita lang itong ginagawa niya at puro pasikat sa social media ang ginagawa niya, di dapat sandamakmak na ang nagreklamo. Kasi I think more than 1 month na siyang gumagawa nito di ba? Itong pagdi-distribute niya lalo ng bigas. So kung meron talagang mga mini-mention siya na binigyan niya at hindi naman talaga pala tumanggap, di sana nagreklamo na at sigurado magva-viral yun. Kasi ang pag-uusapan is si FLM na alam nating viral sa panahon ng pandemic ngayon dahil sa tulong na ginagawa niya at sa challenge na binibigay niya. Personally, naintindihan ko si FLM kung bakit talagang masama yung loob niya sa sinabi ni Arnold Clavio. Kasi yung dating ng pagkasabi ni Arnold Clavio is parang he is sowing intrigue. Kumbaga parang nagtatanim siya ng intriga. Bakit kailangan niyang pangalanan na Marcos? Si Marcos ba itong sinasabi niyo? Yung parang ganun, parang nag-iintriga siya Parang pahapyaw, sinasabi niya dun sa NBI officer na dapat imbestigahan niyo si Marcos. Pinaganda niya lang yung pagkasabi niya. And for me, it's unethical na pangalanan mong isang tao na ikaw mismo wala ka namang proof, 'di ba? Na scammer nga siya. Unless meron kang maibigay ng mga pangalan ng mga tao na nagreklamo, nag-donate na hindi binigay at itinago yun ni FLM. Yun, baka pwede yun. Pero yung mga ganyang pahapyaw na live sa isang radio program mo, parang hindi rin maganda yung ganun. Parang paninirang puri yun di ba? Kasi hindi mo pwedeng pangalanan ng isang tao na unang-una, wala pa namang kaso. Pangalawa, wala pa namang nagrereklamo. Wala pa namang idinulog sa iyo na reklamo. 'Di ba? Tapos papangalanan mo. Pwede siguro yung general na lang, sabihin mo na may mga taong gumagawa ng ganito ngayon, pinapalabas yung mga challenge na yan para pang-donate kunyari ng bigas at tinatago nila yung mga donasyon. Pero yung manner na pagkasabi mo na in-special mention mo pa si Marcos, parang hindi ako agree doon talaga. Paninirang puri yun lalo pat wala kang ebidensya. And parang ginamit mo yung platform mo, di ba? Kasi radio personality ka di ba? At alam mo maraming nakikinig sa iyo. So hindi ka dapat nag-take advantage na mag-drop ng isang pangalan na hindi ka naman sigurado.
Unless kung ang intention mo talaga is personally sa iyo, gusto mo talaga maimbestigahan itong si Marcos pero hindi mo magawa dahil hindi ka investigador. So ngayon ang ginawa mo, parang pahapyaw, nag-name drop ka dun sa NBI officer para maisip ng NBI officer na, ay oo nga pala, no? Ito pala si Marcos, dapat imbestigahan din. So parang, kumbaga, parang nagtatanim ka ng intriga. You're sowing intrigue. Yun ang hindi maganda sa ginawa mo. Another thing is, sana hindi pa pwedeng antayin na lang natin matapos itong pandemic. Saka maglabasan yung mga ganyan. Kung merong maglalabas na mga na-scam ni FLM or may mga niloko si FLM, may ninakaw si FLM, hindi pa pwede patapusin naman natin yung pandemic. Kasi ngayon, nakikita natin, puro lang na naman siya tulong di ba? Wala pa naman nagre-reklamo. Kumbaga, ba't yung pipigilan yung momentum ng pagtulong ni FLM sa ngayon, na kung saan alam natin, kulang na nga ang ayuda na kukuha ng mga mahihirap sa ating gobyerno. Pasalamat na nga tayo, may mga katulad niya, although hindi lang siya, marami rin naman ang tumutulong, pero wag na natin sila munang lagyan ng intriga, di ba? Not unless may proof ka. Kasi ang alam ko, wala pa namang ni isa na nagre-reklamo na in-scam siya ni Francis Marcos, lalo tungkol sa bigas, di ba? Parang wala naman ako narinig na may mga taong nagre-reklamo na namigay sila or nagpadala sila ng bigas kay Marcos para i-distribute sa iba't ibang barangay o sa iba't ibang communities tapos hindi ibinigay ni Marcos. Wala naman ako narinig na ganun. At isa pa, ang alam ko, yung radio program ni Arnold Clavio at saka ni Ali Soto ay for news and information. Hindi siya for showbiz chismis or for intriga. Siguro nga, sabi nung taga-NBI, meron ngang ibang gumagawa ng scam or phishing. Pero hindi naman pwedeng lahatin. Ngayon, kung may nagawa ng ganun si Francis Marcos, sampahan na nila ng kaso, di ba? Hindi yung idaan-daan pa sa mga kung ano-ano mga intriga. Kasi pag intriga pa lang, ibig sabihin, dalawa lang yan inggit or gustong pabagsakin yung tao. And this is not the first time na na-involve si Arnold Clavio sa fake news. Kasi dati yung sa ospital din yung sinasabi niya na nakatambak lang yung mga patay sa labas ng morgue sa isang ospital. Parang yun yung maalala kong unang na-link si Arnold Clavio sa fake news Tapos ito na naman ngayon. So sana, wag na lang niya pakialaman yung mga hindi niya dapat pakialaman. Mas maganda sana kung magbalita na lang siya tapos mag-interview siya ng mga taong involved, 'di ba? Magbigay ng solusyon. Hindi yung mga wala pa namang kaso at wala pa namang proof na may ginawang masama, idadamay niya sa programa niya. Ngayon, kung talagang kumbisido siya na manloloko nga ito si Francis Marcos, baka naman pwedeng antayin na lang niya after pandemic at mag-file siya ng demanda. Kasi ang alam ko, sabi ni Francis Marcos, baliktad yung mangyayari Parang after ng pandemic, parang si Francis Marcos yata ang magpa-file ng kaso laban kay Arnold Clavio at kay Ali Soto. So nasa sa inyo na rin mga kaibigan, sino ang tama at mali between FLM and Arnold Clavio. May kanya-kanya tayong opinion, respetuhan lang tayo ng opinion, hindi naman tayo nakikipagtagisan dito ng talino, lahat tayo may karapatan sa anumang opinion na meron tayo. Thank you for watching and God bless us all.